Hindi, yung may nagsasabi na, attorney, bias ka kasi kapwa babae mo yung nag-cheat. So, pag lalaki yung nag-cheat, hindi ka nabibigay ng comment. Hi guys, this is Attorney Zai, and our topic for today's episode on Let's Talk Legal is about the crime of cyber libel. So pag-usapan natin ang trending ngayon sa social media about dun sa cheating incident kasi ang daming triggered, no? Regarding dun sa girlfriend na nag-cheat sa boyfriend at itong si boyfriend ipinost niya sa Facebook yung videos and pictures and even the screenshots na kung saan inamin ni girl na nag-cheat siya sa kanyang boyfriend. So maraming nagtatanong ano ba daw ang posibleng maharap na kaso ni boyfriend dahil sa pag-post niya sa social media. And dun sa Facebook page ni Attorney Zai, nagbigay tayo ng ating legal opinion kung ano ang mga posibleng mga batas na lalabag ni boyfriend dahil sa pag-post niya sa social media at isa dito yung crime na cyber libel or cybercrime, no? So, ang daming negative comments nagsasabi na, attorney, mali yung opinion mo kasi totoo naman na nag-cheat si girlfriend. So, walang cyber libel. Yung iba nagsasabi na, bakit magiging cyber libel daw? Inamin naman daw ni girlfriend na nag-cheat siya. So, good faith daw si boyfriend sa pagpo-post niya dun sa cheating issue ni girlfriend niya. So, ang dami pang nagsasabi na bakit daw cyber libel, wala namang masamang intensyon sa pagpo-post si boyfriend. Gusto lang niya malaman ng lahat na yung babae yun nga, may tendency na mag-cheat or kung ano pa yan. So, klaruhin natin kung ano nga ba ang crime na or ano nga ba ang cyber libel. So, the crime of cyber libel is governed by RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2002 in relation to Article 3553 of the Revised Penal Code. So, pag sinabi nating cyber libel, ibig sabihin, yung libelous statement, it was posted through the use of a computer system. So for example, upload mo online, pinost mo online sa social media, sa Facebook, or ano pa ng social media platform. So nagiging cyber libel. Pag ang krimen naging cybercrime, katulad ng libel, naging cyber libel, mas mabigat ang penalty or mas mabigat ang kaparusahan. Nagiging 1 degree higher ang isang krimen dahil nga sa paggamit mo ng computer system or through the use of social media or social computer system or technology, no? So, ganyan, nagiging mas mabigat, nagiging mas mataas ang penalty na i-impose ng korte kung halimbawa na convicted kayo ng isang cybercrime. Okay? So, under Article 354, no, every defamatory imputation is presumed to be malicious even if it be true. So, may mga jurisprudence na nagsasabi na truth in defamation or in libel cases is not a valid defense and malice is presumed. Okay? So pag sinabi natin presumed ang malice, ibig sabihin from the time na may ipinost ka sa social media, from the time na may ipinost ka online, your post or your statement online is already presumed to be malicious. So sasabihin natin, attorney, ginawa ko lang yun for awareness. Attorney, good faith naman ako kasi yung gusto ko lang naman is malaman ng mga tao na etong si ano is na mahilig mangaliwa or mahilig mag-cheat. Etong kung sa utang pa, etong si ano is hindi nagbabayad ng utang or pala utang pero hindi nagbabayad. So ito lang naman yung gusto kong mensahe, no, para ma-aware ang publiko na si ganito, si ganyan is may ganitong habit or may ganitong character. So wala naman akong masamang intention sa pag-post ko. So yung mga ganyang rason, you have to prove that during full-blown trial na because you have the burden to overcome the presumption. So take note na sa issue na kung mapafailan ka ba ng kaso na cyber libel, the answer is yes. Kasi nga sinabi ng batas na from the time na na-post mo yung isang alleged defamatory statement online, malice is already presumed. Okay? So yung point of view ng batas is hindi naka-focus sa'yo, kundi naka-focus dun sa taong ipinost mo. So pag sinabi mo na wala naman akong masamang intention, pero yung taong ipinost mo is napahiya, then pwede siyang mag-file ng kaso laban sa iyo for cyber libel. Okay? At yung depensa mo na for awareness lang or good faith or wala kang masamang intention, you have to prove that during full-blown trial.
So pupunta kayo sa korte, doon kayo magdedebate at doon mo patunayan na wala kang masamang intensyon. Okay? But again, nothing will stop the victim or the respondent from filing a case of cyber libel against you kasi napahiya siya. So ano pa mang intensyon mo sa pag-post mo, that is immaterial kasi napahiya yung taong ipinost mo. Yun ang tinitingnan ng ating batas. So take note, yung truth na defense mo, totoo naman pala utang siya, totoo naman na nag-cheat siya. That is not a valid defense in cyber libel cases or even in defamatory cases. Kasi nga, yung sinabi ko, ang pinaparusahan ng batas is hindi yung intention mo, hindi yung falsity or yung truth ba ng statement mo. Rather, what it penalizes is yung epekto ng post mo, which is nasira mo yung reputasyon ng isang tao. Napahiya mo yung isang tao dahil sa pagpo-post mo. Yun ang tinitingnan ng batas. So if nag-post ka ng online at napahiya yung taong pinost mo, then yung taong napahiya mo is pwedeng mag-file ng kaso ng cyber libel against sa'yo. The same applies sa mga utang, no? If yung nagpa-utang, nag-post online, at ipinost nila yung nangutang sa kanila kasi hindi daw nagbabayad para daw mag-raise ng awareness, then yung nangutang na ipinost mo, pwede siyang mag-file ng cyber libel against sa'yo kasi napahiya siya. Ang epekto ng pagpo-post mo is napahiya siya sa ibang tao. So yung pag-post mo, that is considered as publication of a malicious intent or of a defamatory statement. Okay? So balikan natin yung nagsasabi no na wala daw cyber libel kasi totoo naman daw na nag-cheat si girl. So I suggest that you read the case of Tulfo versus People of the Philippines. This was decided in 2021, no? And the ponensya of this case or the ponente is Justice Leonen. So you read that case kasi in-explain doon ng Supreme Court kung ano ang purpose, kung ano ang pinaparusahan ng batas. Okay? And also, doon sa mga nagsasabi na attorney yung pagpo-post daw ni boyfriend is part daw ng kanyang freedom of speech or freedom of the press. So if you read the case of Tulfo versus People, the Supreme Court explained that the freedom of speech and of the press are not absolute. So meaning, may limitasyon. Hindi siya blanket protection, no? Na pag may pinost ka online, freedom of speech na hindi ganon. It does not operate as a blanket protection or something like a magic wand that it will protect you from everything, no? It doesn't work like that. So in this case, in Tulfo versus People, the Supreme Court said that the freedom of speech and of the press are not absolute, but subject to certain restrictions, such as laws against libel. Okay? So the recognition of libel as a limitation is rooted in one's right to protect their reputation from malicious attacks. Okay? The right of a person to public esteem is as much a constitutional right as the possession of life, liberty, and property. Okay? So you take note of that. Again, our constitutional right of freedom of speech, freedom of the press, that is not absolute. It does not operate as a blanket, blanket protection. So there are limitations to that. Okay? So sabi ni Supreme Court dito, even the laws against libel will operate as restriction or as limitation to the freedom of speech. Okay? So, in-explain dito na kahit na totoo na nag-cheat si girl, no? I mean, ibig sabihin no, kung ating i-analyze yung ruling ng Supreme Court no dito sa Tulfo versus People. So, pag sinabi nating truth is not a valid defense, so ibig sabihin kahit na totoo na nag-cheat si girl, no, hindi ito nagbibigay ng karapatan sa kung sino man na ipahiya siya online. Okay? Pag sinabi natin na kung sino man, ibig sabihin lalaki o babae. So kung ang babae ang nag-cheat at ipinost siya ng lalaki, ang lalaki pwedeng ma-held liable for cyber libel. So if ang lalaki naman ang nag-cheat at ipinost siya online ng babae, ang babae ay pwede rin maging liable for cyber libel. Okay? Hindi yung may nagsasabi na attorney, bias ka kasi kapwa babae mo yung nag-cheat. So pag lalaki yung nag-cheat, hindi ka nagbibigay ng comment. So magbigyan nyo ako ng link na yung lalaki yung nag-cheat at ipinost siya sa social media kasi gagawan rin natin ng legal POV natin no or let's talk legal episode no. So again, sinasabi lang natin na ang cybercrime law or cyber libel wala siyang gender, wala siyang kinikilingan na gender. Hindi siya pabor sa lalaki, hindi siya pabor lang sa babae. So it operates sa dalawang kasarian. Pwede ang lalaki at pwede ang babae.
Okay, so I hope that's clear, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zai.